Hindi niya ako nireplyan. Buong period siyang tulala at mukhang galit dahil sa patuloy na pag-igting ng bagang niya. Well, kung hindi mo magawa ang simpleng bagay na iyon, then I'm right. May agenda ka dito. Tumango ako habang nakikinig kay Jobel na finifinalize lahat ng hakbang namin para makaipon ng puhunan at makapaghanap ng mga resources para sa produkto naming mga Diyos. Siyempre, kakailanganin naming pumunta sa bukiring pinagtatrabahoan ng kanilang mga magulang para mag-harvest ng buko para sa buko Diyos. Napag-isipan din naming mag-imbento ng Diyos galing sa isang bulaklak bukod sa ipinagmamalaki nilang luya Diyos. Iwan ko kung anong lasa nun. Lemon Diyos o lemonade, orange Diyos, apple Diyos, strawberry Diyos at iba pang galing sa prutas talaga. Ang problema namin ay medyo mahal ito kumpara sa mga litropak na tinutunaw lang dapat dahil isasali ang gasto sa pagpapalaki ng halaman o puno ng prutas. But we will find a way though. Iyon ang pangako ni Mateo na mukhang maraming tanim sa kanilang bakuran. Sumulyap siya sa akin at ngumisi. Kaya natin to. Anya, tumango ako at ngumisi na rin. Nang nag-dismiss na ang buong klase ni Mr. Magdali, ay hindi ko maiwasang bumaling kay Hector. At ang naabutan ko ay iyong pagtayo ni Cathy at ang paghawak niya sa kamay nito. Kitang-kita ang panlalaki ng mga mata ni Cathy at ang pamumula ng kanyang pisngi. Natigilan ako at pinagmasdan ko silang dalawa. Nakita ko ang kibot sa bibig ni Hector. Sandali lang, anya. Napalunok si Cathy. Nagmamadaling umalis ang mga kaklase namin. Ang nakapansin lang ng pangyayari ay yung mga madalas na tumitingin kay Hector. Yung mga secret admirers niyang nagkalat sa tabi-tabi. Lumingon-lingon si Cathy at hinintay ang pagtayo ni Hector. He towered over her. Matangkad siya. Hanggang baba lang si Cathy. Ganon din naman ako sa kanya. May naramdaman akong pait sa kaloob-looban ko. His eyes were intense. At naiintindihan ko kung bakit kitang-kita ko ang pangangatog ni Cathy ngayon. Parang ipinapatawag ka ng hari sa isang espesyal na meeting. It was both a privilege and a burden. Pero hindi iyon papansinin ng ibang babae. Ako lang yata ang makakapansin sa pagiging burden nito kasi ako ang nakakakita sa mga nanlilisik ng mga mata sa paligid. Medyo mopa na ang mga tao. May 3 babaeng nagsusuklay sa kanilang mga upuan, pero nakikita kong palusot lang nila ang pagsuklay kasi gusto nilang marinig ang sasabihin ni Hector kay Cathy. Maiilan ding nasa labas pero diretso sa loob ang titig. Padiskret lang na nagmamasid. Humugot ako ng malalim na hininga at tumayo. Nilagay ko ang shoulder bag ko sa balikat at umangbang aalis na pero pinigilan ako ng utos ni Hector. Huwag ka munang umalis, Chiska. Mataman niyang sinabi. Ha? Ba't naman? Hindi niya ako sinagot. Pagkalingon ko sa kanya, ay diretso niyang sinabi ito kay Cathy. I'm sorry sa mga pangit kong sinabi sa iyo. Sana mapatawad mo ako, Cathy. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Cathy. Nagtakip pa ito ng nakangangang bibig sa sobrang gulat. Tumawa ito pero baka sa pagtawa niya ang panginginig ng boses. Ano ba, Hector? Wala lang iyon. Nilagay niya ang ilang hibla ng buhok niya sa tainga at mas lalong pumula ang pisngi niya habang tinititigan ni Hector. Maganda si Cathy. Lagi pa siyang pinapaligiran din ng mga magaganda at mapuputing chinita na kaibigan niya, kaya mas lalong umaangat silang 3 sa ibang mga grupo dito. Kaya lang, napansin kong mukhang may pagnanasa si Riz, isa sa 2 chinita, kay Hector. Mas lalong tumingkad ang puting balat ni Cathy dahil sa pamumula ng kanyang pisngi. Manipis ang kanyang labi at tama lang. Hindi tulad ng sa aking manipis,
pero madalas pauti. Itim na itim din ang kanyang buhok. Di tulad ng sa aking natural na may pagka-brown. At ang kanyang mga mata ay slightly daw. Hindi tulad ng sa aking malalim. She's overall okay. Maganda. Kung sa Manila siya, papasta siya sa panlasa ng scout ko bilang modelo. Bumaling si Hector sa akin, kaya napatalon ako. Nakita ko ang lalaking may malalim ding mga mata at perpekto ang mukha. Hindi ko alam hanggang ngayon kung bakit di pa rin siya nadidiscover ng scout sa Star Circle. Hell make girls moon just by staring at them. Ipinilig ko ang ulo ko. Ang gaga mo, Francisca Alde. What happened? Tapos na. Anya saka tumaas ang kilay. Kinagat ko ang labi ko at nag-iwas ng tingin. Right. Oo nga pala. Iyon ang hamon ko sa kanya kaya niya iyon ginawa. Diretso akong lumabas sa classroom. Matulin ang lakad ko. Pero agad niya akong naabutan. Tapos na, kaya pwede na akong manligaw. Seryoso ang boses niya habang sinusundan ako sa next class kong hindi naman kami magkaklase. Nilingon ko siya at tinapunan ng madilim na tingin. Ano chiska? Magkaroon ka naman ng palabra di honor. Kung anong sinabi mo, totoo pa rin mo. Halos matawa ako sa term niyang palabra di honor. Nagsorry ka lang naman dahil iyon ang gusto ko. Inirapan ko siya. Buti alam mo. What? Hinampas ko siya at iniwan sa paglalakad. Yun naman ang totoo ah. Naabutan niya rin ako. Ang kapal din naman ng mukha nitong balasobas na ito. Whatever, Hector. Inirapan ko ulit siya. Ngumisi siya sa akin. Hindi ako makatingin ng diretso. Bakit gwapo siya kapag ngumingisi at natutuwa? At gwapo din siya pag galit at bad trip? Sige na, pasok na ako sa klase. Iniwan ko siya. Yung panliligaw ko. May bahid na desperation sa boses niya habang sinasabi iyon. Kumaway lang ako ng patalikod. Francisca Alde, manliligaw sabi ako. Mabilis akong tumakbo sa kanya para sapakin siya. Bahagyang napatingin ang mga lalaking papuntang CR at nakarinig sa sigaw niya. Ngumisi ulit siya. Sige ka, di ka papayag, magsisigaw ako dito. Tsaka, bawal magmura, yung bibig mo. Inirapan ko ulit siya. Bakit? Ikaw, nagmumura ka rin na. Ngumisi pa siya lalo at humalukip-kip na pinagmasdan ako. Ano na naman? May dumi na naman ba ako sa mukha? Wala. Naisip ko lang na kahit di ka papayag na manligaw ako sa'yo, liligawan pa rin talaga kita. Uminit ang pisngi ko. Sige pa Hector. Mambola ka pa. Tignan talaga natin kung kaya mo ang chiskang ito. Magdadakwok ka kapag di ko gusto ang mga ginagawa mo. Gagawin kitang alipin at papatayin kita sa utos hanggang sa ma-realize mong hindi worth it ang 5 ektarya para pag-aksayahan ng panahon. Bakit? Mas lalo siyang umiti. Kinilabutan ako. Kasi sa bawat pag-irap mo, pagtatry mo at pag-iinarte mo, mas lalo akong nahuhumaling sa iyo, Francisca. Paano pa kaya kung maglambing ka na sa akin? Tumaas ang kilay niya at umiling. Naghintay ako sa idudugtong niya nang namimilog ang mga mata. Tinalikuran niya ako bago nagsalita. Baka di ko na mabitawan ng kamay mo. Napalunok ako. Ilang sandali pa bago ako nakabalik sa huwisyo ko. Hanggang sa mga sumunod na klase ay iyon ang iniisip ko. Hindi iyon dapat ang isipin ko eh. Dapat yung iniisip ko dito ay kung paano ko siya aalipinin. Kaya lang, hindi ako makapag-concentrate. Palagi kong naaalala ang labi niyang mapopula
at ang panga niyang sobrang nakakakilig pag nag-iigting. Chiska, tumigil ka na ah." Kaya hayon, at nang magsimula na kaming mag-practice para sa cheering sa business administration, naiirita ako kasi mukhang noong isang buwan pa nagpa-practice ang mga agribusiness kasi ang gagaling na nilang mag-helicopter mob sa ere. Kami dito, kahit simpleng routine, ay namumura na ng bading na trainer namin. "Kayo ang kulilat! Diyos ko, ang gaganda nyo pa naman, pero para kayong mga kawayan. Kumimbot naman kayo, sus Mariosep, maawa naman kayo sa beauty ko." Ngumuso ako habang pinagmamasdan ang medyo habig sa tikbalang na trainer namin. Magaling siyang mag-train. Magaling sa choreography at choice ng music. Halatang siya ang nag-edit ng lahat. Hindi tulad sa kabilang course na parang nasa YouTube lang at ni-download. "Ikaw," sabay turo sa akin ng medyo naiiritang trainer namin. "Po, ikaw nga dito sa harapan." Napatingin ako sa napatawang si Jubel at sa napangibing ibang babae sa paligid ko. Tumango ako at humakbang papunta sa harapan. "Ayan, sigurado sa'yo lang titingin ng judges. Iksian pa dapat ang palda mo para mas lalong mawindang ang judges." "Po, hindi na uso yung palda ah." Bigla ang sabi ko. Napatingin siya sa akin. Gaspang ng tabas ng dila mo, Neng. "Maganda yung palda na gusto ko, kaya chill lang kayo at makisama sa akin." Nilagpasan niya ako at minura ang mga kawawang nasa likod. "Hindi ba kayo marunong kumindeng? Para kayong mga kahoy na walang ginawa kundi tumayo." Nakita kong lumapit siya kay Sarah at nihidtofut niya ang mukhang takot kong kagrupo. "Sus ko, para kang gulat na pusa kada routine." Nakita kong bumungisngis ang ilan sa likod. Umiling na lang ako sa harap at naghintay na matapos na itong verbal abuse na natatanggap namin sa kanya. Kaya nang natapos iyon ay nakahinga ako ng malalim. Kahit na habang nagbibihis ako ay panay ang ngisi ng trainer sa akin at panay din ang tanong niya. "Taga dito ka ba talaga? Ano ngang pangalan mo?" "Hindi po, taga Maynila ako." "Chiska," sagot ko. Inusisa pa niya ako at ngiting-ngiti siya sa akin. Nang nakawala ako at sa wakas ay pauwi na. Saka pa lang talaga ako tuluyang nakahinga ng maluwang. Naglalakad ako palabas ng Alegria Community College. Itinali ko ang buhok ko sa unang pagkakataon ngayon dahil sa init na nararamdaman ko galing sa pagpapraktis ng cheering nang narinig ko ang hiyawan ng mga tao sa covered court. "De La Merced for 3 points!" Sigaw ng kung sino galing doon. "May practice game si na Hector!" Sigaw ng babaeng nagmamadaling pumunta sa covered court. Tiningnan kong mabuti ang overcrowded na covered court. Sumilip kaya ako? Baka magtutulakan lang kami ng mga babae niya doon? Kahit na nag-aalinlangan ako, ay pumunta pa rin ako. Tama, nakipagsiksikan nga ako sa dami ng mga nanonood. Hindi lang babae, bakla tomboy, yung nanonood. May mga lalaki rin. Practice game pala ito ng ilang seniors ng agribusiness at sa mga bago tulad ni na Hector. Hindi naman gaanong malayo ang lamang ni na Hector sa kalaban. Magagaling ding itong seniors. Kaya lang, mas maraming fans ang mga bago. Lalo na't puro mga shooter ito, lalo na si Hector. Hindi pa maipagkakaila na mas magagandang lalaki si na Hector, Oliver, Mateo at kung sino pang mga bago. May nakita pa nga akong Kayo Mangging Chinito at may airing pa sa kaliwang airs. Hindi siya kasing tangkad din na Hector at Oliver pero mabilis siyang kumilos at laging nakakaagaw ng bula. Pati ako ay nai-excite sa game. Tumalon-talon ako nang nakaagaw ulit siya ng bula. Wow!
Hindi ko namalayang medyo natatagalan na ako dahil sa pagkahumaling sa laro. Pinanood ko nang sinubukan ng Chinito ang pag-shoot ng bola pero hindi siya nagtagumpay dahil ni-block agad iyon ng isang senyor. Ay! Sabi ko sabay hawi sa mga kulay green na hotdog balloons na ginagamit ng iba pang mag-cheer sa dalawang team ng agribusiness. Hector! Hector, mahal ko! Halos maipit ako habang nagsisiksikan na naman ang mga babae pagkatapos ng pangyayaring hindi na i-shot ng Chinito yung bola. Nang pasadahan ko ng tingin ang buong court ay nagulat ako nang nakitang nakahalukip-kip at mukhang bad trip si Hector na nakatitig sa akin. Sa akin ba ito nakatitig? Tumingin ako sa likod ko bago bumaling ulit sa kanya. Tinaas niya ang kilay niya sa akin. Ako? Ngumuso ako at halos mabingi na sa sobrang lakas ng tili ng mga babaeng nasa tabi ko. Ako ang tinitingnan ni Hector! Sigaw ng isang katabi ko. Bumuntong hininga si Hector at tumalikod. Lumapit siya sa coach niya at may binulong. Nung una ay umiling ang coach pero may binulong ulit siya doon kaya tinapik niya ang balikat ni Hector. Tumayo si Hector ng maayos at nilingon ulit ako. Anong problema niya? Itinuro niya ang labasan bago kinuha ang bag niya. Aalis si Hector? Tapos na ba ang game? Hindi pa. Hector, hindi pa tapos. Kinagat ko ulit ang labi ko lalo na nang nakita kong sinadya niyang banggitin ang Chinitong ni Cherko kanina. Oh my God! Huwag mong sabihin sa aking nagsiselo siya.